Naisumbong na sa website ng Pangulo ang mga umano'y maanumalyang flood control project. Ang tanong ngayon, what's next? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Isa ang Metro Manila sa mga pinakalubog sa baha tuwing panahon ng bagyo o habagat. Sa katunayan, marami sa mga kali rito, kahit walang bagyo, umaabot sa binti ang level ng tubig, oras na bumuhos ang malakas na ulan. Pero sa tinagal-tagal ng problema sa baha sa Metro Manila, ano nga ba ang mga proyektong ginagawa ng pamahalaan para solusyonan ito? Sinuri ng Billionaire News Channel ang bawat lungsod ng NCR sa sumbongsapangulo.ph. Base sa aming nakalap na data, aabot sa halos 1,000 ang mga kontrata para sa flood control projects sa buong Metro Manila mula 2022 hanggang 2025. Ang kabuuang halaga, halos 49 billion pesos. Nangunguna sa listahan sa pinakamaraming kontrata, walang iba kundi ang lungsod ng Maynila. Ayon sa Sumbong sa Pangulo website, may mahigit 200 flood control projects ang City of Manila mula 2022. Aabot sa 13.7 billion pesos ang halaga ng mga ito. Ang pinakamahal na proyekto ng Maynila sa nakalipas na 3 taon, ang installation ng ilang booster pumps sa ilang parte ng Quiapo, Tondo at Binondo. Ang bawat isa nagkakahalaga ng mahigit 144 million pesos. Sunod sa listahan ng Quezon City, may mahigit 130 flood control projects na may kabuuang 5.1 billion pesos na halaga. Ikatlo ang Caloocan na may 87 flood control projects worth 3.6 billion pesos. Pinakamaunti ang Mandaluyong na sa loob ng 3 taon, 2 lamang ang naitalang flood control project contracts. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na red flag ang pagkakaroon ng bilyones na halaga ng flood control projects na substandard naman o hindi na pakikinabangan. Siguro ang titingnan natin dito, saan ba nilagay yung mga flood control projects? Are these places really flood-prone areas? Or these are just simply areas that we're in, certain politicians are just so influential? Isa yan siguro mga titignan natin. And it appeared that marami palang lugar na nagkaroon ng flood control projects na hindi naman talaga kailangan. Ayon sa National Adaptation Plan of the Philippines 2023 to 2050, nananatili sa ika-6 na pwesto ng most flood-prone areas sa buong bansa ang Metro Manila. At base sa data ng Sumbong sa Pangulo.ph, maraming kontrata sa rehiyon, hawak ng mga kontraktor na nasa top 15 most favored ng DPWH. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.